Hello po, magandang araw po sa iyo na nanonood ng video na 'to. Una, I'd like to congratulate you dahil nagbigay ka ng time para panoorin ang video na 'to, which means, nandoon yung interest mo about ano ba yung video na 'to, tungkol ba saan ito? And I'm sure kaya mo ito na-receive at pinapanood ngayon dahil nagtanong ka tungkol sa isang opportunity or an online business. Okay, so before we move on about doon sa online business or opportunity na gusto ko pong ma-share po sa inyo is I'd like to dwell with your biggest why. Ano po ba yung purpose natin, objective, layunin, bakit po tayo nagkaroon ng interes sa video na ito? Generally speaking, dati po ako rin ay kagaya po ninyo na nanonood lang din ng video. Nanonood ako ng mga video nila Chinkitan, yung mga nagbibigay ng mga advice about financing. Talagang pinag-isipan ko po kung darating po ako sa point na ako naman yung gagawa ng video. Actually, pinag-isipan ko po siya, pero of course, ayoko pong gumawa ng isang video na kumbaga too good to be true, na nagbibigay lang ng mga false hopes, ng mga false promises. Dahil ang gusto po natin, pagka tayo nag-share ng isang impormasyon, yung makatotohanan po. Dahil lagi pong yun ang dapat na maging layunin natin. Now, that is my objective, why I have started creating this kind of video. Kasi ang gusto ko po ay una, makashare din ng natutunan ko. At the same time, makatulong kung sakaling ito po ay kalooban o para po sa inyo. Okay, so in your case po, sa'yo na nanonood ng video na to, bakit ka naging interesado? Kung ikaw man ay kakilala ko personally, kaibigan, katrabaho, ka-churchmate, meron tayong kani-kaniyang purpose at objective. Bakit natin pinapanood ito? Pero ang common denominator siguro po natin is of course, gusto natin ng sideline, gusto nating kumita, gusto natin ng additional income. So let's hold on to that biggest why. Panghawakan natin yon para yun yung magmo-motivate sa atin all throughout of watching this video. Okay, so I understand napakahalaga po ng time po ninyo. Kaya ano ba yung malalaman mo sa video na to? Dalawa lang po. Una, ano po ang sitaw? Siguro nakikita nyo na po sa mga post ko about sitaw or even dun sa other post ng mga influencers na pinopromote din nila yung sitaw. At pangalawa, paano po ba kumita sa sitaw? Okay? So, just a disclaimer po, no? I've just started the sitaw business 2 days ago. So, kakasimula ko pa lang po. Kung tatanungin po ninyo ako kung meron na ba akong proof of income, kumita na ba ako dito, I would say na sa ngayon, I'm starting my journey. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung account ko. Okay? So, dito po sa pagsa-start ko ng journey ko na to, gusto ko po makasama ko po kayo. Ngayon, wala naman po itong sapilitan. May option po tayo if you're going to join me sa journey na to, but might as well gusto ko po i-share sa inyo yung dalawang bagay na ito. Ano ang sitaw at paano po kumita sa sitaw. Okay, ano ba ang sitaw? Ito ba yung gulay na sinasahog natin sa pakbet? Di po ba? Napakasarap ng pakbet, lalo na kung may sitaw. But, ganun po ang pagkakabigkas sa kanya, sitaw, yung parang sitaw na gulay. But, before we proceed po doon sa pinaka-ibig sabihin ng sitaw or ano ba ang sitaw, i-clarify natin yung business na to is actually not a multi-level marketing or networking, no? Na kagaya siguro ng mga na-experience na natin before. It doesn't require an upline or a downline para ikaw ay kumita. Hindi po siya ganon. And this is no hard selling. Na kailangan mong mag-join sa iba't ibang groups, post dito, post doon, share dito, share doon. Kaya ko po na-explain yan because lahat po yan ay pinagdaanan ko dun sa mga previous na part-time income
na tinry ko po dati. So, hindi po siya ganon. Hindi po siya kagaya ng chart na to. Siguro familiar na yung iba sa atin na ito ka, meron kang kaliwa, may kanan, this is your A, this is your B, kikita, etc. And, hard selling, you need to do flyering. Actually, na-experience ko po yan in SM North EDSA, yung footbridge po doon. Umabot po ako sa point na kailangan ko mamigay ng flyers ng isang networking company para mag-join po sila sa akin. So, it really takes a lot of effort in doing such kind of business. Well, lahat naman po kailangan ng effort, no? But I would guarantee na for sitaw, hindi po siya ganun. Hindi po siya ganun kahirap simulan. All you need to do is to learn how does this system works. Okay, sige. Alamin na natin ano ba talaga yung sitaw. Okay, so allow me to read this paragraph. So sitaw is a leading online shopping platform in Southeast Asia, Europe, and the United States, providing convenient and seamless shopping for users who want to shop anytime, anywhere. With strong payment and logistics support, Sitaw provides all users with a simple, safe, and fast online shopping experience. So, familiar po, online shopping platform. Ano po yung mga kilala nating online shopping platform? Na sigurado ako, kayo rin po ay gumagamit po noon. Okay? So, tama, Lazada and Shopee. So, yan po yung mga known online shopping platform dito po sa Philippines. And ganun din po ang sistema ni Sitaw. It's also an online shopping platform. Right? So, well, ano ba talaga ang Sitaw, no? Paano tayo kikita dito? This is actually a dropshipping business. Okay? So, sa madaling sabi, kikita po tayo through shipping. Okay, dropshipping business. Okay, linawin natin. Pag sinabi po nating dropshipping business, ganito po ang kanyang business model. Okay, so nakikita niyo po ba yung aking mouse? Yan. Okay, so ito po ang dropship model. For example, meron pong customer. Si customer ay nag-visit sa store na kinreate mo sa Sitaw. So let's say, ang in-order niya is damit. Okay, para mabilis. So yung damit na yon is worth $80, yung naka-post na price. Okay? Now, since ikaw yung may-ari ng store, hindi mo kailangan mag-keep ng stocks or inventory on your own store. Meron kang supplier. So, ito na po ngayon yung role ni Sitaw. Ngayon, itong store na to, na ikaw ang nagmamay-ari, you will be forwarding the order to the supplier at yung forwarding price, or yung price ng pag-order mo kay supplier, of course, mababa sa $80. Okay? So, that is $50 for example. So, in short, kung in-order mo siya kay supplier ng $50, binenta mo kay customer ng $80, nagkaroon ka ngayon ng kita na $30. So, that is according to lateshipment.com. So, ganun po ang dropshipping business, which is the same platform, the same business model with Sitaw. Okay? So, paano ba kumita sa Sitaw? Doon na tayo sa second question. Okay, I understand na baka po sa video na to, magke-create pa to ng maraming tanong sa isip ninyo. Kaya, meron po akong mga added support na i-offer po sa inyo. Mamaya, i-discuss ko rin po. Pero ito muna, paano ba kumita sa Sitaw? Again, let's clarify, let's emphasize, no? Ito po ay hindi multi-level marketing or networking. Wala pong upline or downline po dito at no hard selling. So, paano tayo kumita sa Sitaw? Una, syempre gumawa muna tayo ng account with Sitaw. Right? Then, gumawa tayo ng store sa Sitaw. Number 3, pumili tayo ng products. And number 4, mamumuhunan tayo sa orders. Yes, meron pong kailangan na puhunan in doing the Sitaw. Gaya po na sinasabi ng maraming mga negosyante, pag kay pumasok sa pagnenegosyo, kailangan mo ng puhunan. Okay?
So, may mumuhunan po tayo sa mga orders na marireceive natin sa ating Sitaw account. Now, para makapag-start ka ng account, you could use this links. Yan, pwede mo siyang gamitin. Or you could use my code para ma-approve agad yung iyong store. Okay, so yan po yung ating system on doing the Sitaw business. Okay, so sige, i-walk through ko po kayo doon sa ating Sitaw account. So ano ba itsura nun? Pagka kinlik mo yung link to start the Sitaw account. Okay, so ganito po siya. Okay, so this is your Sitaw website or Sitaw account. Okay, so of course, sasabihin niya dyan, join us, to kickstart your entrepreneurial journey. Lagay niyo lang po inyong pangalan, telephone number, email. So, kailangan po talaga dito, no, medyo technical ho talaga. Ngayon, kung may nakakapanood po ng video na to na hindi po masyadong technical, pwede ho kayong humingi ng tulong or assistance sa mga kakilala nyo po na marunong ho pagdating ho sa cellphone or laptop. So, tama po kayo. Pwede pong gumana po ang business na ito gamit lang po ang cellphone kung wala ho kayong computer o laptop. So, ilalagay nyo lang po ang inyong pangalan, telephone number, kung meron po, or cellphone number, email, tapos yung email po na yun, may papadala ho ng code, ilalagay nyo rin po dito, password, at yung pangalan po ng shop ninyo, kung ano po maisip po ninyo, pwede rin pong Tagalog. Tapos, ilalagay nyo po ang picture nyo po dito. Ngayon, ito hong referral code, ito ho iyon, kumbaga ito ho ay pakonsuelo doon po sa nag-refer po at nagturo po sa inyo tungkol kay Sitaw. And then, pag na-accomplish nyo na po ito, register po. Yan, kiklik nyo lang ho yung register. Okay, so again, hindi ko man po maituro lahat sa video na to, yung tungkol po sa Sitaw. Pero ang gagawin po natin is magkakaroon po tayo ng group chat na nandun din po yung isang Sitaw representative at dun po tayo magtutulungan kung may mga tanong po kayo pag nag-start na po kayo tungkol sa business na po na to. Okay? So once na makapag-register na po kayo, ipakita ko po sa inyo kung ano po yung magiging itsura ng pinaka-account po ninyo. Okay? So ito po siya. Okay? Ayan. Ito po yung sa akin. So meron po tayo, kung mapapansin po natin sa kaliwa, nandito po yung ating dashboard, purchase history, refund, yan. Marami po. Okay, so ipapakita ko po muna sa inyo, nandito po tayo ngayon sa ating dashboard na nagpapakita po ng summary ng mga produkto na binibenta po natin. So sa ngayon, meron po akong 37 products na binibenta. At yung total earnings o kita na pumasok o in-order sa akin ay nasa 11,000 na po. Just a span of 2 days. Again, nag-start lang po ako 2 days ago. Pero ganyan na po katindi yung marketing ni Sitaw. Okay? So itong 11,000 po na ito na pumasok po sa akin ay hindi po ako ang nag-share o nag-post o kung saan man. Ito po ay sa pamamagitan ng marketing strategy po ni Sitaw. Sila po ang nagma-market sa iba't ibang mga bansa. Kaya yung mga orders po ay nanggagaling sa US, nanggagaling sa iba't ibang mga customer globally. Okay? Tapos makikita rin po dyan kung ilan po yung mga visitors o tumingin po sa mga order na sa mga product po na aking piniling ibenta. At yan yung mga visitors and total collections. Okay, baka naku-curious kayo. Ano ba yung mga product na ibinibenta? Okay, punta tayo sa products. Okay, marami pong mga product na ibinibenta si Sitaw. Okay, pag pumunta po tayo sa product warehouse, kiklik po natin yan. Nasa vacation mode po kasi ako. In-off ko po muna siya. Pero ibig sabihin, kung titignan na lang natin ito, itong mga orders po na yan, yan po ay mga sportswear or sports product.
Pwedeng damit na pang-sports, mga t-shirt, meron din silang mga sapatos, meron din silang mga gamit pang-sports, pang-badminton, pang-basketball. So lahat po ng mga gamit at kasuotan na may kinalamnan po sa sports. Meron din po silang mga pang-hiking. So kung mapapansin nyo, di ba sa iba't ibang mga bansa, marami pong mga sports sila. Yun. So, meron pong mga pang-ice hockey. Yan. So, ibig sabihin, lahat po ng ibebenta po dito ay sisitaw na po ang magpo-provide. Mamimili lang po tayo kung alin po yung mga produktong gusto nating i-add sa shop natin. So, kung mapapansin po ninyo, yung mga order po sa akin ay nagkakahalaga lang po ng mga nasa 200 hanggang 400. Kasi, syempre, pag mas mataas po yung halaga ng produkto na i-add po natin sa shop natin, mas malaki po yung puhunan na kakailanganin. So, namili lang po ako ng mga produkto na kaya ko pong puhunanan. Tama po ba yun? Puhunanan. Eh, yun lang po muna ang aking idinagdag. Okay? So, nasa inyo po yan. Pwede po kayong mamili dito po sa Product Warehouse. Ngayon, sa kasalukuyan, ay ito na po yung mga orders po na aking natanggap. Meron pong mga umorder na tagti 300, may tagwa 12, tagwa 13. Yung iba po dyan ay hindi ko pa po na pa-process dahil nga po kailangan po ditong mamuhunan. So, magkano ba yung aking ipinuhunan nung nag-start po ako dito? Punta po tayo sa my wallet. Yan. Dahil nga po sinusubukan ko pa lang po yung sitaw, ang ininvest ko po ay nasa 1.5. Naglagay po ako ng 500, napakaliit po, no? 500 at 1,000 noong November 22. So sa ngayon, nagamit ko na po ito para mag-process po ng order na nagkakahalaga ng 1.4. Kaya meron pa po akong natirang mga 100 pesos mahigit sa wallet ko po. At gaya nga po ng sinabi ko kanina, may mga pending orders pa po ako na pumasok na kailangan ko po siyang ma-process within 10 days para po hindi siya mag-cancel. Di ba minsan tayo po ganun sa Shopee at Lazada. Pag matagal na pa-process, minsan binibigyan tayo ng pagkakataong mag-cancel. Ganon din sila, yung mga customer natin na umorder. So, bibigyan tayo ng palugit na 10 araw para po ma-process yung ating yung kanilang mga order. Yan po. Kaya in total, nasa 11K na po yung order po natin. Ngayon, para hindi po ako hirap, gumawa po ako ng isang monitoring Excel sheet na ipapakita ko po sa inyo mamaya para makita ko po alin pa po yung hindi ko pinaprocess at alin pa po yung hinihintay ko po na order. Ngayon, baka maitanong ninyo, kailan papasok yung kita ko o yung pinaka-komisyon sa madaling salita? Ito po ay papasok 3 araw or 3 days after po ma-deliver nung produkto doon sa customer. Doon po siya papasok. Ngayon, gaano katagal naman yung delivery period? Ito po ay 10 to 15 days after processing. Okay? So, ganun po talaga. Medyo parang matagal siya, no? Lumalabas, maghihintay ka ng mga halos mahigit 2 weeks bago mo mabawi yung iyong puhunan. Ngayon, matagal man siya, pero kalaunan, mapapansin nyo po, habang tumatagal, nagkakaroon po kayo ng, kumbaga, namomonitor nyo po yung bumabalik na pera sa inyo. At the same time, kumikita po kayo. Slowly, but surely. Di po ba? Kesa naman ho yung mga lumalaganap ngayon na nagpa-promise ho na mag-i-invest tayo ng gantong halaga. In 3 days, in 5 days, babalik, doble. Iyon po yung malinaw na scam. Ganun po ang mga scam eh. Malaki ang kita, mabilis bumalik. So, at the end of the day, ang resulta, nai-scam at nadadaya po tayo. So, yun po, no, again, naka 19 minutes na po tayo sa video na to. Siguro gagawa na lang po ako ng isang separate pa na video or pwede nyo po akong ma-chat or ma-message kung gusto nyo pong magpaturo tungkol po dito sa paano ba gawin itong pag-navigate
dito po sa website ng Sitaw. Okay, marami pa po tayong dapat malaman tungkol po dito. But for now, ang pinaka-importante po ay paano po tayo magsisimula, ano po ba yung mga dapat nating gawin. Gaya nga po ng sinabi kanina, para tayo po ay kumita, ang unang-una po muna ay gumawa tayo ng account sa Sitaw. Gamitin po natin yung link na nasa video na to. Then gumawa tayo ng store, pumili tayo ng products, and then mamuhunan tayo sa mga orders. Okay. Now, yan, tapos na po tayo. Nakita niyo na po yung account ko, yung walkthrough. So, as additional support, once na makapag-decide na po kayo to start this business, gagawa po tayo ng group chat. Kasama po yung Sitaw, legit Sitaw representative. At meron po akong Google form na i-share po sa inyo para po sa order monitoring. Okay, sige po, ipakita ko po sa inyo yung Google form po na binabanggit ko po, no? Okay. For the meantime, yan, i-share ko po yan sa inyo. Pwede ko pong i-message dun sa group chat natin para makita nyo po kung paano ko po binabantayan yung ating mga order. Okay, so yung sinasabi ko po kanina na Sitaw representative natin, okay, wait lang po Yung sinasabi ko pong Sitaw representative natin, ito po siya. Punta lang po ako sa dashboard. Yan. Ito po yung ating dedicated customer service. Makikita nyo po, legit po yan. Yung email address niya po, sitaw.ph. Meron din po siyang phone number dito, si Jedy. Okay, siya po mag-a-assist sa atin. Okay, so legit po ang Sitaw dahil meron po silang office sa BGC. Meron po silang physical office doon. At ito po yung kanilang website. Legit po yan. Okay, kung nagkakaroon po tayo ng mga trust issues sa mga previous experiences natin, ako rin, nung una may ganon, but nung inaral ko siya, sabi ko pwede to. Okay? But again, just to clarify lang po, syempre, hindi po tayo kikita kung hindi po tayo kikilos. Nasa atin din po talaga yung magiging resulta ng bawat negosyong papasukin natin. Okay, so again, hindi man po natin ma-discuss lahat sa video na to, pero at least nagkaroon na po kayo ng idea about Sitaw. So pwede po tayong magkaroon ng group chat and then i-share ko po sa inyo yung Google form na aking ginagawa. So before I end this video, I'd like to, share and go back with your biggest why. So, sa akin kasi, ang pinangahawakan ko, prinsipyo ko sa buhay, yung sinabi po dito sa Proverbs 16:3, na kung ano man yung biggest why natin, we should commit it to the Lord, whatever we do, and He will establish your plans. Ano man po yung plano natin, basta kasama natin ang Diyos, inilalaan natin at kasama natin siya sa lahat ng plano natin, and that will be established. Papapangyarihin niya. Okay? So, again, thank you for listening and God bless. If you have questions, you can message me sa aking Facebook account. This is also my personal phone number posted on your screen at yung aking email, Okay, so again, this is MJ sharing you my journey with Sitaw. Kung gusto niyo pong sumabay with this journey, it would be an honor at it will be a pleasure para matulungan ko po kayo anuman po ang inyong objective in starting this business. So, feel free to share this video and yep, sabay-sabay tayong mag-start sa panibagong journey na to. Okay? And again, thank you and God bless po sa ating lahat.